So mabilis daw po mag-lobat yung battery. Ano nga ba yung issue dito? Battery nga ba o regulator? O baka sa stator? Well, sa video ito ay check natin kung ano po yung mahina yung charging, no? It's either po si battery nagdra-drop agad yung karga niya, kasi kung makikita natin yung battery may pagkaluma na to. Yan, kasi ganito dapat, no? May clearance para hindi nagwa-wild. So nagwa-wild tuloy. So lumalabas yung mga problema. Magandang hapon po sa inyong lahat mga katropa. So meron po tayo ditong Mio Sporty na lagi pong naglolobat. So actually mga idol, halos kada araw po siya nagcha-charge po sa atin. Ayan. So sa ngayon wala pa daw siyang pera para ipa-check sa atin o ipagawa sa atin yung kanyang motor. Pero ako parang naawa na ako sa kanya kasi 3 times na po siyang bumabalik tuwing hapon nagpapa-charge. Kaya i-volunteer ko na lang na i-check yung kanyang motor, i-check ko kung ano yung problema nito. Kasi yung dinala niya ito sa atin ngayong araw para ipa-charge lang, no? So yun nga, gaya ng sabi ko kanina, parang naawan ako sa pabalik-balik niya rito, no? Pagkakatulak niya kasi ayaw umandar. At titignan ko na kung ano talaga yung problema. Kung si battery ba o si regulator. Kasi pwedeng si battery, no? Si battery mabilis mag-drain yung battery. Bagong karga, nagde-drain kagad. Which is, ang sira po nun ay battery. So yun po yung alamin natin. Meron naman po mahina po yung charging, no? Habang umaandar yung motor natin, nagkakarga naman po yun sa ating battery. Baka hindi na po sapat yung kanyang charging, no? Yung kuryenteng ikinakarga nito sa battery. Kaya naglulobat. Sabihin natin 100% nagiging 50% na lang yung nakakarga niya sa battery. Tapos yung ginagamit pa nito kasi may mga accessories to, may driving light, may etc. etc. So talagang magsha-shutdown ng yung battery. Kaya hindi nag-aandar. So yun po yung alamin natin sa video na ito mga katropa. So ito concern ko lang po, wala akong babaklasin, i-check ko lang talaga yung battery at yung charging. Sa dalawang yon, titignan natin kung ano nga ba yung may problema. Battery nga ba o yung regulator. Alright? Check po natin yung battery. Positive. Yun, meron. Sobrang hina na po ng kanyang battery. Ayun, okay? So ngayon, i-charge muna natin. Saksak muna natin mga idol. Ayan. Tignan nyo po yung lakas ng kanyang kuryente. Tapos, ikakabit natin yung wire ng negative. Yan o, lumakas diba? O, lumalakas. So talagang walang naman si battery. Kasi hindi nga mag-start yung kanyang motor. On, start natin. Yun. So isa pa pong concern ko rito kung bakit hirap po mag-start. Kasi wala po itong kicker mga idol. No, maganda sana kung may kicker. Kaso natingnan ko na to dati, sira po yung kicker. Ayan. So ngayon, yung inaasahan lang nila yung battery. Mabilis maglobat. Sabi nila, itong battery na to ay bago pa daw. Ayan. So ngayon, ang concern ko dito, kakargahan ko muna ito ng i-charge muna natin. Alright? Mga 30 minutes charge para kumarga po yung battery. Tapos i-start natin. Saka natin i-check yung karga po ng regulator, kung normal po yung karga ng regulator. Ayan o, may karga na. So charge muna natin. Ayan, so ayaw pa. Kargahan muna natin. Yun, so wala. No, mga tropa, hirap po talaga yung kanyang makina nga mapa-start, no? So, kargahan pa natin. Hindi natin ito titigilan hanggang hindi mag-start, no? Para ma-check natin o mapakita ko sa inyo at makita rin ng may-ari na mapanood niya yung video na yun po yung sira ng motor niya para malaman niya. Kasi pinagawa niya daw po itong motor niya sa mga kakilala lang din natin, no?
taga dito lang din, lapit sa amin, pinagawa, okay na daw. Pinalitan ng bagong karburador, okay na daw. Pero 3 days pa lang sa may-ari, shutdown na. Kaya natambay ito ng mahigit 1 buwan kasi hindi na umandar, no? Pinagawa nila tapos natambay lang ng 1 buwan kasi hindi na umandar. No? Ayan, kaya binuhay na naman, dinala sa atin. Ayan, alright. Ayun, umandar. Try natin ulit. Yan, dito mo tuloy, no? Kargahan pa natin yung battery. So yung mga idol, no? Panda rin na natin. So may karga naman yung battery na. Hindi ko natin panda rin. So pinatay ko na po sa charger. Mula dito po sa kanyang fuse, ramdam ko na mainit yung fuse. May sunog po yung kanyang fuse. Mga idol, ito po yung kanyang fuse. Tatanggalin muna natin. Ito po yung galing ng regulator niya. Okay naman. Okay sa regulator. Bilis naman. Umakyat ito ang kuryente. Kaya mga idol, lapit ko lang kaya dito, no? Dito po sa part ng kanyang fuse, mainit. Mainit po rito sa kanyang fuse box. No? Tapos, napakalakas ng minor. Ayan. So, magpupusan na tayo, kasi kawawa naman kasi babae may-ari nito. Bababaan natin yung minor, mga idol. Buksan lang natin dito, ito. Tumataas po yung kanyang RPM. Buksan ko lang. Grabe ang lakas. So, masasabi ko dito, okay ning yung ano, okay yung charging ng kanyang regulator, malakas. Malakas magkarga. Ayan. Yung battery naman, check natin yan mamaya. Pwede mo tong gawin, yung ginagawa ko kahit wala kang voltmeter. Pero kung may voltmeter ka, mas maganda. No, kasi mache-check mo yung voltahe talaga. Choma. Okay, dahil may init po dito sa kanyang fuse box. Nag-spark po, no? Obserbaran natin ito rito. Kaya ako siya nilabas. Well, napakalakas na kanyang pilor. Mga tropa, niluwagan ko na po yung idle ng kanyang minor, pero napakalakas pa rin. Malamang na unad po yung throttle cable na ito, or may problema sa pagkabit nila ng karburador, no? So, tirahin mo na lang, no? Para wala nang problema.
Okay? Buksan ko, titignan ko yung kanyang carburetor kung bakit ay bumaba ng idle niya. Okay? So kayo mga katropa, habang nagbabaklas tayo, no? Kasi sabi ko nga, na-check ko na yung kanyang regulator, okay naman, nagkakarga naman po siya. Pag binibirit natin, umakyat naman po yung kanyang voltahe, tumataas naman po. So ngayon, habang tinatanggal natin to, no, merong mga ilang minuto, no, ilang minuto na hindi nakakabit yung battery. So malalaman natin ngayon yung battery kung hindi na ito mag-charge, kasi kanina nag-charge, di ba? Ay nag-start. Pag hindi ito mag-start, ibig sabihin nag-drop yung kuryente ng battery mo. So yung battery yung sira nito. Ayan. Tanggalin natin yung upuan kasi tingnan natin yung carburetor. Bakit ayaw mag-drop ng minor? Wala naman tayo ginagawa kaya tirahin na lang natin to. So, dito po sa part ng kanyang idle, wala pong clearance. Idle sa kanyang throttle, wala pong clearance. Ayan o, higpit. Ayan, wala pong, dapat may clearance na ganyan yan. Gumagalaw-galaw pero wala, sagad o. So, sa cable to, ng pagkakabit nila. Ayan, kasi ganito dapat, no? May clearance. Para hindi nagwa-wild. So, nagwa-wild tuloy. So, lumalabas yung mga problema ng pagkakagawa nila. Check natin kung paano natin ma-adjust. Ayan, dito po wala po siyang clearance, higpit na higpit, kaya nagwa-wild. Gaya na pinakita ko kanina sa throttle, hindi maikot. Kaya try natin luwagan, no? Para maging normal. Tapos, ito na rin po yung time na yung battery ay natambay muna natin, no? Tinambay muna talaga natin siya para malaman natin kung nag-drain talaga yan, no? Kaya sabi ko mas maganda kung may voltmeter, pero wala tayong voltmeter ngayon dito kasi ginamit ng kapatid ko na andon, may ginagawa siya. Nang hiram na naman. Kaya mga idol, no, mababa na po yung kanyang idle. Matagal bumalik yung kanyang idle. So, napakahina ng spring. Okay, so dito mayroon na pong clearance. Ayan o. Kanina wala, di ba? Mahirap pa nun pag naliliko, eh talagang may kipagtalo sa iyo. Yun yung ginawa ko. Tinanggal ko po yung isang ano dito. Yung lock niya, yan, tinanggal ko. Yan, para magkaroon lang po ng clearance. Ay, balik ko na to kasi pangit. Yun, okay na. Okay, balik na natin. So yung mga katropa, overall po sa video na ito or sa motor ng ating katropa, yung may problema, hindi po si battery, hindi po yung kanyang regulator, kasi nung sinalpak ko kagad yung battery ay nag-start agad, no? Ayan. Na-start ko siya, hindi pala naka-play yung aking video. Alright, pero kaya nakita nyo, umaandar na siya. Okay? So yung problema nito mga tropa, yung kanyang carburetor, nag-overflow pala ito, no? Pumapasok po yung gasolina sa makina, nalulunod po ito, kaya ganun po yung senaryo, nagiging hard start po siya, no? Hirap mag-start, nalulobat na lang kaka-start, kaya sinasabi nila o sinasabi ng may-ari, battery yung problema, which is wala naman pala doon po sa carburetor nag-overflow. So ngayon inaisa natin yon at ginawa ko na ng paraan. Sana hindi na tumagas yung overflow. Kasi yung ginawa nila dito mga tropa, gumawa po sila ng line na mula po sa tangke, no, from tangke, diretso po sa carburetor. Hindi na po nila pinadaan doon sa fuel pump. No? From tangke, naglagay po sila ng hose at saka fuel filter, then diretso na po sa carburetor.
hindi nila pinadaan sa fuel pump. Yun. So, yun po yung source kung bakit nag-overflow yung motor ng ating katropa. Yun, binalik ko po sa fuel pump at ayun, napaka-smooth na po at isang push start lang umaandar kagad. Okay, so pakinggan pa natin yung andar ng motor ng ating katropa. So ay mga idol, nabalik na natin at subukan na po natin. Nakabit ko na po yung battery. Siguro mga 20 minutes, no? Yung natambay natin, tapos hindi natin to pinestart, hindi natin chinards, ayan. Para malaman lang natin kung nag-drain ba talaga yung ating battery o hindi, no? Yun. So ang lakas ng start, mga idol. No? So ibig sabihin, mga tropa, hindi sira yung battery, hindi sira yung regulator, no? Yung problema nito, yung kanyang installation ng kinabit nilang carburetor, no? Gaya nung nakita nyo kanina na napakalakas po ng minor. So ngayon okay na, may clearance na po kasi. At napansin ko pa po rito, mga idol, na parang lunod, no? Habang tinuthrottle ko siya, mabagal yung pick up ng ano niya, ng motor niya. Parang late. Ayan o. Yan. Yan o. Yan ba yung mga idol? Yan. So, it's either may problema po sa ating compression or yung ating spark plug. No, hindi ko po tinignan kasi hindi po yun yung pinapagawa sa atin. Ating katropa, battery lang po yung pinacharge. Okay? So, ayan. Nag-i-start na. Ayan o. No, late, no? So, masasabi ko dito, goods si battery at goods po yung kanyang regulator. Ayan. So, wag tayo agad magpapalit ng pyesa hanggat hindi pa natin nalalaman. Ito po yung good example ng naglobat eh, no? Ito po yung good example na sinasabi, naglobat, palit ka battery, no? Maganda pa pala yung battery, so sayang, no? Okay? Naglolobat, sira yung regulator mo, which is good yung regulator, palit ka regulator, ganun pa rin yung nangyari, sayang. Now, which is yung problema nito, malamang sa malamang, it's either spark plug or yung kanyang compression, no? Kasi kita nyo naman, luma na yung motor. Nagpalit ng bagong spark plug, nag-overflow naman. Spark plug, carburetor, ayan no. So bago yung carburetor, nag-overflow. So isa pa yung nakadagdag sa pagiging hard start ng motor ng ating katropa. Hirap panda rin, nalulobat na lang yung battery kaka-start ng kaka-start. Kaya ganon. Alright? So inuulit ko, i-troubleshoot muna natin yung ating motor bago tayo magpalit ng pyesa. Okay, hanggang dito lang muna yung video natin, mga katropa. Sana ay nagustuhan nyo yung ginawa nating video ngayon. At sana ay may nakuha kayong tips at kaalaman sa ginawa nating video ito. Alright, so dito naman tayo. Peace out muna, mga katropa. Bye-bye!